Sandali ng tagumpay, sino ang mananalo sa kampyonato ng buong lungsod? Nakadepende sa huling palaso. Yun ang teknik, ang huling hakbang ng siyam na palaso ng bituin, pagbagsak ng bituin, Yuking. Sa wakas ay magagamit mo ito upang matupad ang ating pangako. Kuya Lang, ang galing ng iyong siyam na palaso ng bituin. Kamakailan, ang husay ko ay bumilis ng pag-unlad. Ang nakatakip na mukhang Diyos ng palaso, si Lang Ji, isang taon na ang nakalipas, nagkaroon ng aksidente sa sasakyan sa lalawigan ng labas. Pagkatapos, nawala siya ng walang bakas. Bago ito, sinira ng Diyos ng palaso ang monopolyo ng Republika ng Hilaga sa proyektong ito sa loob ng maraming taon. Nakuha niya ang 3 gintong medalya sa Olympics. Simula nang mawala si Lang Ji, Ang mga manlalaro mula sa Republika ng Silangan po ay hindi na muling nanalo laban sa Republika ng Hilaga. sabi mo ang kanilang teknik talaga bang napakahusay? Ganun lang. Mag-training ka ng mabuti. Tiyak na matatalo mo sila. Kuya Lang, kapag nakuha ko na ang kampyonato sa buong lungsod, magpapakasal na tayo. Sige. Si Su Yuking ay tumama sa 10 bilog. Si Song Nian ay hindi tumama. Su Yuking, ang kampyonato ay pag-aari ni Su Yuking. Kampeon si Su Yuking. Binabati kita, manlalarong Su, sa iyong kampyonato. Ang huling palaso na pumutok sa hangin ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa amin. Narinig ko na ito ay ganap na dahil sa iyong guro at kasintahan. Coach Shen Lang na walang pag-iimbot na tumulong. May gusto ka bang sabihin sa kanya? Yuking, napag-isipan mo na ba? Sumunod kay Shen Lang. Anong kinabukasan ang mayroon ng walang kwentang iyon? Tingnan mo ako, kakagaling ko lang sa pagsasanay sa Republika ng Hilaga. Mayroon akong pinakamataas na mapagkukunan at internasyonal na pananaw. Ang iyong entablado ay ang paghahari. Ikaw itong maselang bulaklak ay hindi dapat malanta sa sirang archery hall na iyon. Sumama ka sa akin. Matututo ka ng mga bagay na kahit sa panaginip ay hindi makuha ni Shen Lang. Ang pangunahing teknolohiya ng Republika ng Hilaga. Kasintahan? Guro? Si Shen Lang ba ang tinutukoy mo? Isang walang kwentang walang pangalan. Ano ang ibig sabihin niya sa mga sinabi niya? Hindi siya karapat dapat maging coach ko. Higit pa, hindi siya karapat dapat maging lalaki ko. Ang tagumpay ko ngayon, Su Yuking, ay dahil sa aking pinili at aking talento. Siya ay isa lamang hadlang sa aking daan patungo sa tagumpay na dapat ay natanggal ko na. Bakit? Bakit hindi mo pa ba naiintindihan? Dahil hindi ka nakarapat dapat sa akin ngayon. Isang taong umaasa lang sa lumang teknik na halos hindi na kumikilos. Anong karapatan mong tumabi sa kampiyon? Shen Lang, harapin mo ang katotohanan. Ang kailangan ni Yuking ay tunay na internasyonal na pananaw at pinakamataas na teknolohiya. Ako lang ang makapagbibigay niyan. Ang pinakapangunahing sistema ng pagsasanay ng Hilagang Republika at konsepto ng laban. Hindi ito maihahambing sa inyong mga makalumang pamamaraan na sarado ang isip. Matapos ang pag-alis, kailangan ng Republika ng Silangan ng bagong Diyos ng archery. Yuking, ang aking napili. Narinig mo ba, Shen Lang? Coach Wang ang tunay na makakapaghatid sa akin sa tuktok ng mundo. Ikaw isang duwag na nakatitig lang sa TV at nananaginip hindi man lang nakatapak sa arena. Duwag. Su Yuking, nakalimutan mo na ba kung sino ang nagturo sa iyong humawak ng pana? Sino ang sumama sa iyo sa pagsasanay tuwing gabi? Sino ang nagturo sa iyo ng siyam na palaso ng bituin ng paunti-unti? Para makatayo ka rito ngayon. Siyam na palaso ng bituin. Wala na iyon sa aking antas.
Kahit ilang payo lang ni Coach Wang ay mas mahusay pa sa lahat ng iyong itinuro. Ako, Su Yuking, umaasa sa aking pinili at talento. Huwag mong isipin na ikaw ay napakahusay. Kung wala ka, makakakuha pa rin ako ng kampeonato. Kunin mo. Ito ang pera na premyo ko mula sa laban na ito. Sapat na ito para sa iyong maliit na ambag sa mga nakaraang taon, tama ba? Lumayo ka sa akin. Huwag ka nang magpakita sa harap ko. Tayong dalawa ay quits na. Quits. Su Yuking. Talagang hindi na sapat ang 9 na palaso ng bituin. Dahil hindi ko itinuro sa iyo ang huling bahagi. Huling bahagi, sino ba ang hindi nakakaalam na ang 9 na palaso ng bituin ay may 9 lang? Gagawa ka ba ng ika-10? Nakakatawa ka? Marunong ka lang magsinungaling, ano pa bang kaya mong gawin? Huling bahagi pa raw. Bakit hindi mo sabihin na ikaw ang nawawalang Langji? Nakakasuklam. Kung gusto mo maniwala, maniwala ka. Ang huling bahagi ay tinatawag na tumagos sa araw. Sayang, hindi mo na ito matututunan. Nagsasayang ka lang ng oras. Ginoong Wang, huwag mo na siyang pakinggan. Naghihintay ang mga reporter. Tara na! Su Yuking, sa paningin ko, para ka ng basura ngayon. Guro Jiang, pakitanggap po ako. Club ng mga mandirigma. Sinasabi nila na wala akong silbi. Pinalayas nila ako. Wala na akong mapuntahan ngayon. Gusto ko lang magpatuloy sa pamamaril ng palaso. Song. Hindi na hindi kita tinutulungan. 3 beses ka nang pumunta. Ipinaliwanag ko na rin sa iyo. Tingnan mo, bahay ng hangin. 3 taon nang nasa huli. Ang komite ay nagbigay na ng ultimatum. Ang pagtatasa ng kwalifikasyon pagkatapos ng 7 araw. Kung hindi umabot sa pamantayan, maging ang karapatang sumali, ay bawiin na nila. Wala na akong kakayahang tumanggap ng bagong miyembro. At saka, tingnan mo ang sugat mo. Sinabi ng doktor ang kamay ko, walang malubha. Basta't mahawakan ko lang ang pana. Gagawin ko ang lahat. Club ng mga mandirigma. Sobrang naaapi nila ako. Pwede bang huwag na nating banggitin ang club ng mga mandirigma? Si Wang ba ng club ng mga mandirigma? Napakakomplikado ng background niya. Mas mabuti nang huwag natin siyang gawin. Makinig ka sa aking payo. Umuwi ka at magpagaling ng sugat. Tanggapin mo siya. Hindi ba siya ang coach ni Su Yuking? Bakit niya ako tinutulungan? Hindi ba sinabi ko na? Kami rin ngayon ay hindi makakatulong. At saka, sa club ng mga mandirigma. Ang bagay tungkol sa club ng mga mandirigma, ako ang bahala. Tungkol sa problema ng bahay. Siguro, May pag-asa pa. Pag-asa, Coach Shen. Alam kong ikaw ay may kakayahan, ngunit ang pagtatasa ng kwalifikasyon pagkatapos ng 7 araw. Ang pangunahing indicator ay ang pinakamataas na antas na manlalaro sa bahay. Pagganap sa lugar. Ngunit ang aming bahay, ngayon ni isang matatag na makapana ng 70 metro ay wala. Ano ang gagamitin natin para maabot ang pamantayan? Ngayon hindi, ang problema ng pagtanggap o hindi kay Song. Ang aming bahay, sasara na. Paano namin siya matatanggap? Ganito na lang, bibigyan ko kayong dalawa ng isa pang pagkakataon. Kayo dalawa. Sumunod kayo sa akin. Nakita ba ninyo ang barya? Iyan ay iniwan ng aming ninuno. Sinasabi na dati ay kaya niyang tamaan ang isang dahon sa malayo. Isang pana ang tumagos sa butas ng barya nang hindi tumatama sa mga gilid. Sayang lang, ilang taon na, walang may kaya na gawin iyon kung kaya mong gamitin ang panang ito sa layong 100 metro upang tumagos sa butas ng baryang ito. Ako, tatanggapin ko si Song. sige. Sige, ayon sa sinabi mo. Ang busog na ito ay napakalakas. Kahit ako hindi ko ito mahila, pero siya napakadali lang. Imposible. Napakalayo ng distansya, napakaliit na butas, paano niya matatamaan? Siya ay ang Diyos ng pananasilang G. Tusok, tumagos na. Tumagos na.
Pasensya. Tumpak na tumpak, nagpakita na ang patron. Tandaan mo ang ating kasunduan. Huwag kang umalis. Pakiusap. Iligtas mo ang bahay ng hangin. Nakita mo na pagkatapos ng 7 araw. Ang pagsusuri ng kwalifikasyon. Hindi ko maaaring hayaang ang siglong pamana ay masira sa aking mga kamay. Ang bahay ng hangin ay nangangailangan ng isang coach. Xiaosong, siya ay may talento pero nasugatan ang kanyang kamay. Kailangan niya ng isang coach na tulad mo para turuan siya. Oo. Coach Shen, manatili ka na lang. Coach, ano ang ituturo? Ituro kung paano gamitin ang sirang busog para makatama sa tansong barya. Kahit ano ay pwede basta mapapanatili ko ang karatulang ito. Xiaosong, siguradong mag-aaral siya ng mabuti, di ba? Coach Shen, pakiusap, turuan mo ako. Sisikapin kong magsanay ng todo. Sige. Tandaan mo ang sinabi mo. Salamat Master, napakagaling. May pag-asa na ang bahay ng hangin. Ngayon, barilin yan. Coach, itong nakapiring, wala akong makitang target. Para alisin ang inyong nakasanayang titig lang sa target. Gamitin ang iyong pulso, damhin ang vibration ng string ng pana. Makinig gamit ang tenga, tunog ng hangin sa mga balahibo ng palaso. Ang pagpapana, hindi lang gamit ang mata. Magpapana muna kayo ng 10 beses. Simulan na. Pilay ka na. Gusto mo pa bang magsanay ng blind shooting? Coach Shen, ang bago ng paraan mo, huwag mong sayangin ang natitira nating kagamitan. Lahat. Tama. Tagapamahala, 6 na araw na lang bago ang inspeksyon. Naglalaro pa kayo ng bahay-bahayan dito. Coach Shen, gagana ba to? Ituloy mo, magaling na ang pulso mo. Problema lang sa isip. Walang target, mag-isip ka ng target. Nasaan ito? Doon ka magpapana. Susunod, ito ang ika-7 pana. Halika. Iabot ang kamay mo. Ngayon, hilahin ang panapanatilihin ang posisyong nakaarko. I-target ang gitna ng target. Kung hindi ako magsasabi na bitawan, huwag bitawan. Coach Shen, ang bigat nito, halos hindi ako makatayo. Paano ko hihilahin ang pana? At ito, ang pulso ko. Hilahin ang pana. Ganyan na siya, nagsasanay na siya ng kalahating oras. Sinabi ko na sa kanya, huwag siyang maniwala sa manloloko na iyon. Ayaw niya talagang makinig. Sige, ibaba mo na. Ngayon, pumutok ka ng isa pang araw sa layong 70 metro. Tumama na sa target. 8.
8. Hindi ba siya kanina halos hindi makatayo? Paano ngayon ay ganyan na? Pagkatapos ng pagsasanay na may bigat, paano siya pumutok ng matatag at tumpak? Ano kaya ang dahilan? Ang bigat ay para maalala mo ang gaan at katatagan. Ang pagbuhat ng mabigat ay parang magaan. Ang tawag sa teknik na ito, tumagos sa araw. Bukas dadagdagan ang timbang ng sandbag. Naintindihan ko, ang matinding bigat ay para pagkatapos tanggalin ang gaan at kontrol na lampas sa limitasyon, Coach Shen. Master Lang Ji, ang inyong antas. Parang nakuha ko na kahit kaunti bahay ng hangin ang larangan ng archery ng Republika ng Silangan. Hintayin mo ako. Presidente. Ito ang 100 taon ng tatak na bahay ng hangin para bang basurahan. Guru Jiang, anong mga talento ang mapapalaki dito? Sa tingin ko, sayang lang ang oras sa pagsusulit. Presidente, inihanda namin ang lahat ng aming makakaya. Tuloy po kayo, halika tuloy. Yung king dahan-dahan lang. Ingat sa iyong hakbang. Bakit nandito si Shen Lang? At sobrang lapit kay Song Nian. Dati maliban sa akin, hindi siya tumitingin sa ibang babae. Hindi ba ito ang dating henyong manlalaro? Si Song Nian? Ano? Natalo sa laban? Nasira ang kamay? Nagpalit ng boxing? May tali ng sandbag? Magpapakitang boxing ba? Tama na, Yon King. Bakit mo pa kakausapin ng isang walang kwenta? Guru Jiang, ayon sa proseso, susuriin namin ang inyong paaralan ng kakayahan ng inyong pinakamahusay na manlalaro. Nasaan? Huwag sabihin, siya na. Presidente, Xu Song Nian ang kumakatawan sa aming bahay ng hangin. Sige. Isang pagsusulit lamang, komprehensibong pagtatasa ng katumpakan at lakas. Ang manlalaro ay kailangang, sa ilalim ng matinding abala, magpaputok ng 3 palaso ng sunod-sunod na may iba't ibang taas at distansya sa gitna ng target. At saka, bubuksan ang bentilador anumang oras. Sa ilalim ng matinding abala, isa sa mga palaso ay dapat tumama sa siyam o pataas na bilog. Ito ay ituturing na tagumpay. Coach Shen, Huwag tanggalin ang sandbag. Tanda ng pakiramdam ng pagsasanay. Unang pana. Sala hindi pumasa. Ito lang? Tagapangasiwa Jiang. Kayo, kahit ang pinakapangunahing wala kayong kakayahang labanan ang pang-iistorbo? Huwag mawala ng pag-asa, may pagkakataon pa. Ikalawang pana. 6 na bilog. Hindi pumasa. ang bag na ito ay sobrang nakakaabala. Sumuko ka na, Song Nian. Huwag ka nang magpakahiya dito. Ang unang 2 pana ay hindi tumama, 3 pana, mas imposible. Mga kaibigan, nasaan ang resulta? Malinaw naman. Ang pinakamahusay na manlalaro ng bahay ng hangin sa pinakapangunahing pagsusulit ng 3 panalahat ay nabigo, walang bisa ang resulta. Pangulong Xu, maaari nang ipahayag ang resulta? Ang kalahok na si Song Nian, hindi pumasa sa pagsusulit. Bagsak ang pagsusulit. Kung ako ang tatanungin, Itinuro ng walang kwentang tao, walang kwenta ring resulta. Payo ko sa iyo at sa iyong nagpapanggap na coach, sama-sama kayong lumayas sa mundo ng pamamana. Ito ang entablado ng malalakas. Hindi kayo karapat-dapat na tumingin.
dahil bagsak sa pagsusulit. Ako ngayon ay nagpapahayag, ang inyong bahay ng hangin ay mawawalan ng karapatang sumali sa susunod na paligsahan. Sandali lang. May iba ka pa bang sasabihin? Huwag mong abalahin si Yuking bumalik siya sa pagsasanay. Ayon sa regulasyon ng komite, may isa pang paraan para mapanatili ang kwalifikasyon ng archery hall. Yun ay talunin ang kampeon ng buong lungsod. Shen lang ikaw. Bakit parang may tubig ang utak mo? Sabi mo talunin si Yuching sa inyo ng mga talunan? Tama! Ayon sa mga patakaran ng Komite ng Paligsahan Artikulo 7, Section 3 ay malinaw na nagsasaad, kung ang bahay ng hangin ay bumagsak sa pagsusulit ay maaaring hamunin ang kasalukuyang kampeon ng lungsod magsagawa ng hamon, 3 palaso ang magpapasya. Ang may pinakamataas na kabuuang puntos ang mananalo. Kung may magtagumpay sa hamon, maaari nilang panatilihin ang kanilang kwalifikasyon. Hamunin mo ako, umaasa ka sa iyong walang kwentang hindi man lang matamaan ng bullseye. O sadyang sa inyo na basurang hindi man lang makahawak ng pana? Sobra kayong nagmamalaki. Pero Coach Shen, si Song Nian ay hindi pa nakakabawi ng lakas. Kaya ba niya? Ako na. Susubukan ko muna ang kampeon para bigyan ng oras si Ate Song Nian. Susubukan ko rin. 3 palaso lang naman. Sige, Yuching. Sige, samahan mo sila. Sige, mag-warm up muna ako. Sino sa inyo ang unang mamamatay? Limang puntos. 5 puntos. 7 puntos. Basura, panoorin mo ako. Siyam na puntos. 10 puntos. 10 puntos. Ang galing, Yuching! Perpektong puntos. Limang puntos. 5 puntos. Miss. Isa na namang walang kwenta. Tama na, wag nang mag-aksaya ng oras. 9 na puntos, 10 puntos, 10 puntos. Nakita nyo ba? Ito ang tunay na kakayahan ng kampeon. Ang basura ay dapat kasama ng basura. Song Nian. Ikaw naman. Tanggalin mo ang mga pabigat. Coach, ako. Bumagsak tayo sa pagsusulit, hindi ba? Kung gayon, pwedeng bitawan ng pasanin. Sa katawan at isipan. Pwede kang magaan na humarap sa laban. Bawal tanggalin ang pabigat. Ngayon muling pumutok ng isang palaso. Sa simula pa lang no, gusto mo nang sumuko sa pagsusulit. Gusto mo akong hamunin siya. Para iligtas ang bahay ng hangin. Ito lang ang paraan. Ngayon, magaan ka na. Hindi ka na dapat matakot sa anumang hamon. Su Yuching, kinakatawan ko ang bahay ng hangin, hinahamon kita. Song Nian, naloko ka na ba ni Shen Lang at naging tanga? Hamunin mo ako. Kahit isang sagabal na hangin hindi mo kayang tiisin, lumpo sino ka para makipagkumpetensya sa akin? Mabuti para makita ninyo ang tunay na kakayahan. Yuching, 3 palaso lang ay matatapos na siya. Huwag mag-aksaya ng oras sa walang kwenta. Ang paligsahan ay 3 palaso ang magpapasya. Ang may mas mataas na puntos ang panalo. Ngayon, magsimula na ang laban. Bakit isa na namang 10 puntos? Siyam na puntos.
Suwerte ka pero kulang pa pangalawang palaso. 10 puntos pa rin. Si Song Nian ay nakapuntos din ng 10. 10 puntos, 2 palaso, total 19 na puntos ako, 20 puntos. Song Nian, anong kaya mong ipaglaban sa akin? Huling palaso. Mas tumpak pa ako kaysa sayo kahit nakapikit. Shen lang ito ang tinuro mo, ang walang kwenta, bagay sa walang kwenta. Ay naku, napakasilaw ng araw. Hindi ko makita ang target song niyan. Paano tayo makakatira? Sumpain na panahon ito. Bakit ngayon pa sumikat ang araw? Hindi makita. Talagang hindi makita kung nasaan ang target. Pamamana. Hindi lang mata ang gamit. Mabigat para matandaan mo ang gaan ng stable. Ang pag-angat ng mabigat ay tila magaan. Ang tawag sa trick na ito ay tumagos sa araw. Naiintindihan ko. Gamit ang palasong iyon ang ultimate na siyam na palaso ng bituin. Tumagos sa araw. Paano nangyari? Panginoon ng bahay, nakasiguro na ng lisensya ang bahay ng hangin. Ang video ni Ate Song tungkol sa archery ay naging sikat na sa internet. Bakit ang sama pa rin ng mukha mo? Tama nga, Panginoon ng bahay, tinawag mo kami rito. May sasabihin ka ba? Nag-expire na ang kontrata ng sponsor, sabi nila. Ayaw na nilang mag-renew. Sabi nila wala raw kaming commercial value. Paano nangyari iyon? Nandito naman sina Coach Shen at Ate Song, mukhang gaganda na ang lahat, 'di ba? Tiyak si Wang Ba ang may kagagawan niyan. Kakatalo lang natin kay Su Yuking at ginagago niya tayo sa likuran. Makakatuloy pa ba tayo sa training? Walang pondo kahit pag-maintain ng kagamitan ay problema na tayo. Paano tayo mag-ensayo? Tigilan na ang pagbuntong hininga. May paraan ako. Coach Shen, alam kong marami kang alam na paraan. Ikwento mo na sa amin. May bagong anunsyo ang probinsya tungkol sa training camp para masiguro ang pambansang paligsahan pagkatapos ng 3 buwan. Inaatasan ng bawat lungsod na magpadala ng mga talento. Napakaganda niyan. Kung gayon, kung mayroon tayong manlalaro na mapipili para sa provincial team training, tiyak na maraming kumpanya ang mag-sponsor sa atin. Oo, napakagaling. Ang listahan ng mga napili para sa provincial training, nandito lahat ayon sa iyong kahilingan. Wala ang bahay ng hangin. Salamat, Pangulong Shu, ang regalo para sa iyo na deliver na sa bahay. Ano ba? Bakit ka nag-abala? Ang inyong club ng mga mandirigma ay mukha ng Jiangcheng. Ano naman ang bahay ng hangin? Maliit na bagay lang. Coach Shen, tigil na ang ensayo. Lumapit kayo rito, masamang balita, kakatanggap lang ng abiso. Wala tayo sa qualifying tournament na ito. Ano ba ito? Hindi ba sinabi na ang seleksyong ito, lahat ng club ay makakasali? Sabi ng komite, kakakuha lang namin pa ng akreditasyon. Wala pa sa system o ang pagpapanumbalik ng aming kwalifikasyon. Pero may kakayahan naman kami. Nanalo si Ate Song Nian kay Su Yuking. Tama, ganyan din ang sinabi ko, pero sabi nila ganyan ang patakaran. Director Lin, ito ang mga aplikasyon para sa probinsyas para sa training selection. Tingnan ninyo po. Natatandaan ko sa Jiang City, mayroong bahay ng hangin. Bakit wala ito sa listahan? Ako, tatanong ko na ngayon. Ano ang gagawin natin? Sige. Paalam. Kayo, lumapit kayo. May ipapahayag ako. Ang ating bahay ng hangin. Simula ngayon. Hindi. Tayo maghihiwalay.
Provincial team, kakadagdag lang ng slot natin at sinabi ng sponsor, kapag ang ating mga miyembro ay sumali sa training ng provincial team, patuloy ang sponsorship nila. Ang galing, Ate Song niyan. Umaasa kami sa iyo, mabubuhay muli ang bahay ng hangin. Dahil ito sa coach. Kunin muna natin ang slot sa training. Opo, gagawin namin ng misyon. Salamat sa pagod, Coach Shen. Ano ang bahay ng hangin? Ano si Song niyan? Bakit sila pwede pumunta sa provincial team training? Yuking, kumalma ka. Huwag kang magalit. O Yuking ko, huwag kang mag-alala. Tiyak na hindi ko sila hahayang makasali sa seleksyon. Hoy! President Shu, tulungan mo ako. Ang paligsahang ito ay isa sa isang laban. Hindi natin alam kung sino ang makakalaban natin. Oras na ng bunutan, tingnan nyo. Bakit si Baya na naman? Talagang nagkikita ang mga magkaaway. Baya, iyan ang Jiangcheng, ang club na laging nangunguna sa ranking. Mahirap na ito. Lumabas na ang nilalaman. Ito ay moving target. Tara, mag-training tayo. Ano pang hinihintay niyong dalawa? Mag-training na kayo. Hindi ka ba mananalo kung hindi mag-training? Coach, ang laro ngayon ay moving target. Dati akong nasa bayan si Wang Ba, kilala niya ako, alam niya ang pinakamahina ko ito. Sinasadya niya akong targetin. Ang magaling na mamamana, hindi dapat magkaroon ng kahinaan. Tara, subukan mo. Sige. Tumigil muna. Coach, sa pagkakataong ito, malamang mabigo natin ang lahat. Huwag kang mag-alala. May paraan ako. Paligsahan, bakit hindi ako mailalaban? Laban kay Song niyan kung ikaw ang ilalaban, sobra naman iyon. Ikaw, kamakailan, magpahinga ka na lang. Hindi ba lahat ay interesado sa iyong siyam na palaso ng bituin? Kung may oras ka, turuan mo sila. Hindi ang siyam na palaso ng bituin ay espesyal kong teknik ako. Ang aking kayamanan. Anong iyo at akin? Pagkatapos nating magpakasal, ang buong baye ay iyo na. Talaga? Kailan ba kita niloko? Si Su Yuking, tanga na ito. Sa wakas ay ibibigay na niya ang siyam na palaso ng bituin. Coach, magta-train ba tayo kahit umuulan? Ang kulang mo ay hindi ang teknik sa pamamaril, kundi ang atensyon. Ngayon, ito ang ating pagsasanayan. Ito, Ano ang gagawin ko? nakikita mo ba ang punong iyon? Ang gagawin mo ay bago mahulog ang dahon sa lupa, tamaan ito ng bato. Ito ang ulat ng pagsusuri sa siyam na palaso ng bituin. Opo, batay sa mga teknikal na punto na ibinigay ni Su Yuking, kami at ang mga teknikal na tauhan ng Republika ng Hilaga ay pinagsama-sama ang pagsusuri. Gayunpaman, lahat kami ay naniniwala na si Su Yuking ay tila may iniiwan. Papipiliin ko siyang ilabas ang lahat. May anumang galaw ba sa bahay ng hangin kamakailan? Nitong mga nakaraang araw, si Shen lang ay kasama si Song Nian na naghahagis ng bato sa malaking puno. Hindi namin alam kung ano ang kanilang balak. Nagpapanggap ng kakaiba. Ano ang kahinaan ni Song Nian? Hindi ko ba alam? At saka may iba pa akong paghahanda. Sa pagkakataong ito, tiyak na hindi sila mananalo.
Aray! Ah! Pasensya na talaga. Okay ka lang? Sige, pumasok na tayo. Paano nasira ang aking pana? Paano nasira ang aking pana? Paano nasira ang pana? Siguradong may sinadyang gumawa nito. Yung tao kanina ay nabangga si Ate Song niyan. Oh, gamitin ang ekstrang pana. Sandali lang. Itong ekstrang pana ninyo ay hindi na-report ng maaga, hindi sumusunod sa mga patakaran. Hindi pwedeng gamitin. Pero President, sira ang pana na ito. Paano tayo makakasali sa kompetisyon? Maaari naming ibigay sa inyo ang isang bagong pana para sa kompetisyon. Hey, pero sayang naman. Pero ang patakaran ay patakaran. Mukhang hindi pumanig ang tadhana sa mga walang kwenta. Gamitin ang pana ng organizer, hindi pa nakalibrate. Song Nian, kung hindi, huwag ka na lang sumali. Sumuko ka na, huwag na magpahiya. Gamitin ang kanilang pana. Pero ang pakiramdam ng bagong pana at ang bigat ay iba. Ako. Naalala mo ba ang sinabi ko sa'yo? Ulit. Coach, nagtagumpay ako. Pero epektibo ba ang ganitong pagsasanay? Wala man akong hawak na pana. Ang daan ng pagbagsak ng dahon ay nagbabago-bago. Kung matatag ang iyong puso, matatag din ang kamay. Kung may pana ka man o wala, hindi iyon mahalaga. Hindi importante ang pana. Ang landas ng pana ay nasa puso, hindi sa palaso o sa pana. Mangyaring bigyan ako ng pana. Kahit anong pana ay okay. Magsisimula na ang kompetisyon. Mangyaring maghanda ang magkabilang panig para pumasok. Ang landas ng pana ay nasa puso. Naiintindihan ko na. Ang paligsahan na ito ay pipili ng isang tao mula sa inyong dalawang club, pipili ng isang tao sa pamamagitan ng sunod-sunod na laban, isang pana sa gumagalaw na target, isang tira lang ang magpapasya. Ang dalawang club ay lalaban hanggang sa huling tao, ang mananalo ay makakakuha ng kwalifikasyon sa training camp. Mangyaring maghanda ang mga kalahok mula sa magkabilang panig. Noong nasugatan ng aking kamay at sa pilitang tinanggal ako ng baye, hindi ko inaasahan na darating ang araw na ito para makapaghiganti. Walo? Wang ba? Hindi mo ba akala na ang gumagalaw na target ay aking kahinaan? Sige, imulat mo ang iyong mga mata at panoorin mong mabuti. Sampu. Kahit bagong pana ay nakakakuha ng 10. Hindi ba sinabi mo na naputol ang kanyang pana? Paano siya nakakuha ng perpektong puntos? Amo talagang pinutol ko ang kanyang pana. Sino ang nakakaalam? Walang kwenta. 10. 6. 10. Miss. Ang galing ni Ate Song niyan, mag-isa niyang tinalo ang buong bay. Ang galing, ang bahay ng hangin ay babangon na. Ikaw na. Hindi ka mananalo, huwag mo nang asahan na makukuha ang resources mula sa Republika ng Hilaga. Nasugatan ng aking pulso, pwede bang iba na lang? Ikaw na ang huli, kung hindi mo kaya, umalis ka na sa baye. Sige. Song Nian, huwag mong akalaing dahil nanalo ka sa ilang tao ay magagawa mo ng baguhin ang mundo. Palagi kang talo sa akin. Iba na ngayon. Ang club ng mga mandirigma ay isa na lang ang natitira. Susunod, ang magiging mapagpasyang laban. Ang mananalo ay makakakuha ng karapatang sumali sa training camp. Magsimula na ang laban.
Club ng mga mandirigma 7 puntos. Walang kwenta. Sampung puntos. Ipinapahayag ko na ang bahay ng hangin ang panalo. Coach, panalo tayo. Karapat dapat ka nito. Anong nangyari? Bakit nagbago ang mga bagay? Hindi pa gaanong katagal ako ang kampeon. Akin din si Shen Lang. Hindi pwede. Pinili ko na si Wang Ba. Hindi ako magsisisi. Shen Lang, Song Yan. Huwag kayong masyadong magalak ng maaga. Paano ka natatalo sa isang may kapansanan? Anong silbi mo sa akin? Amo. Nahanap namin ang nawawalang Diyos ng Palaso, Langji. Ano? Coach Wang, mula sa club ng mga mandirigma natalo sa qualifying rounds. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Ang panalo at talo ay karaniwan lang sa labanan. Ito ay isang maliit na hadlang lamang. Gayunpaman, mayroon akong isang malaking balita na ipapahayag sa inyong lahat. Natagpuan na namin ang matagal nang nawawalang si Langji, ang Diyos ng Pana. At nagpasya siyang sumali sa amin sa banyo. Ano, si Lang Ji ay sasali sa banye? Tama, siya ay magiging bahagi na ng banye. Siya ang mamumuno sa atin sa pambansang paligsahan. Ilang tao, maghanda kayong durugin. Babalik ba talaga si Lang Ji? Bakit niya pinili ang banye? Ano ang mga detalye? Hindi ko ito masabi. Ngunit makikita ninyo siya sa lalong madaling panahon. Sa oras na yon, ang banye ay magkakaroon ng pinakamalakas na manlalaro at pinakamahusay na coach. Walang makakatalo sa atin. Sige. Coach Wang, pwede bang magbahagi ng kaunti pa? Mga kaibigan, tapos na ang panayam ngayong araw. Mga kaibigan, Oh, itaas mo ng kaunti ang siko, harap sa kanila. Coach Shen, totoo ba ang sinabi ni Wang Ba? Totoo bang pupunta silang G sa Baye? Hindi ko alam. Kung totoong pupunta silang G sa Baye, kahit pumunta si Song Nian sa provincial team, hindi rin siya magtatagal doon. Master, kahit sino ang kalaban, ibibigay ko ang lahat ko. Kahit silang G o kahit si Wang Ba, isa lang ang aking layunin. Ang dalhin si Song Nian sa provincial training at makuha ang kwalifikasyon para sa national competition. Mabuti naman, basta hindi ka aalis, may tiwala na ako. Gusto ko lang ulit itanong. Ikaw hindi mo talaga kilala si Lang Ji? Hindi ko kilala. Song Nian, magpahinga ka ng maaga. Bukas ng umaga aalis tayo. Pupunta tayo sa provincial team training. Oo. Sa wakas nakarating na sa probinsyang Koponan. Coach, sa tingin mo may pagkakataon ba akong sumali sa pambansang torneo? Basta huwag ka nang magtago sa akin at kumain ng spicy steaks ng palihim. Paano mo nalaman? Oy coach, tingnan mo. Yun ang poster ng dakilang Langji. Siya ang aking idolo. Bawat laban niya dati pinapanood ko. Bawat pana niya ay napakagaling. Para siyang Diyos. Hindi siya ganun kagaling. Isang ordinaryong tao lang siya. Hindi, iba siya. Siya ang 3 beses na gold medalist sa Olympics. Sinira niya ang matagal na monopolyo ng Republika ng Hilaga. Siya ang alamat ng archery sa Republika ng Silangan. Kung makikita ko siya kahit isang beses at mahawakan ang kanyang kamay, mamamatay akong masaya. Huwag kang Magpapanta siya. Ngayon si Langji ay kasama ng aming koponan. Karapat dapat ka bang banggitin ang kanyang pangalan? Song Nian, hindi ka karapat dapat magdala ng sapatos ni Lang Ji. Gusto mo pahawakan kamay niya? Nakakatawa. Suyuking. Natalo ka ng husto sa qualifying. Anong karapatan mong sumali sa training camp ngayon? Si Yuking namin ay kampeon ng buong lungsod. Ang direktang kwalifikasyon ay galing sa probinsya. Wala kang karapatang magduda. Magsisimula na ang training camp. Mangyaring magtipon ang lahat ng manlalaro. Tara na, Yuking. Coach. Tara na. Oh, Ang pagsasanay na ito ay nahahati sa pangunahing koponan at reserbang koponan. Pangunahing koponan ay maaaring direktang sumali sa kwalifikasyon ng pambansang paligsahan. Reserbang koponan kailangang pumasa sa karagdagang pagsusulit upang umasenso.
Xiaojin pangunahing kupunan. Wangnan reserbang koponan. Chen Shui pangunahing kupunan. Xiaobai reserbang kupunan. Su Yuqing pangunahing kupunan. Song Nian reserbang kupunan. Ang ilang tao ay hindi mag-aakala na nanalo ng isang beses dahil sa swerte ay maaaring bumalik na, di ba? Reserbang grupo. Lugar para sa mga basura lang. Maaari ng maggrupo para sa pagsasanay, pumasok na ang coach. Pwede nang maggrupo ng training, pumasok na ang coach. Huwag mong sayangin ang lakas sa mga walang kwenta. Mag-focus sa training. Huwag kang mag-alala, coach. Makukuha ko ang qualifying para sa national competition. Ang sugat sa kamay ni Song Nian ay hindi siya sinira. Ito lahat ay kasalanan mo. Minababa ko siya. Ang training camp na ito, tatalunin ko siya ng lubusan. Ang batang henyo na manlalaro mula sa Republika ng Silangan, dapat pigilan sa simula pa lang. Pagkatapos ng paglalagalag, hindi na dapat maulit. Ang pangalawa. Naintindihan? Sa pagkakataong ito, gagawin ko siyang hindi man lang mahawakan ng bow. Song Nian, tandaan mo, sa lahat ng oras manatiling alerto. Ano po, coach? May mga tao na hindi ka hahayaang makarating sa dulo. Coach, habang walang tao, mag-training tayo ng mabilis. O magsimula na tayo. Nakaset na ang mga target doon, pumunta tayo doon. Ang aga. Naalala ko ang oras ng training natin ay alas 9 ng umaga hanggang alas 11. Paumanhin, Director Lin, alis na ako agad. Hindi na. Napanood ko ang video mo, may potential ka. Mula ngayon, Song Nian, pwede mong gamitin ang training ground na ito kahit kailan. Hindi ito sumusunod sa patakaran, Direktor. Ang patakaran ay patay, ang tao ay buhay. Ayusin mo na. Opo. Director Lin, huwag kang mag-alala, hindi kita bibiguin. Mag-training ka ng mabuti, naniniwala ako sa'yo. Ikaw na coach ay espesyal din. Ang galing ng coach, pwede na tayong mag-training palagi. Huwag kang masyadong masaya, mag-training na tayo, oo. Mas stable pa. Mag-ingat. Coach? Coach, pasensya na. Dahil sa akin. Ayos lang, maliit na sugat. Buti na lang hindi nasaktan ng buto. Mga panlabas na sugat lang. Coach, salamat sa pagligtas mo sa akin. Mula ngayon sa aking puso, ikaw na ang pinakamahalagang tao sa akin. Ikaw ang aking idolo. Sa tingin ko ang idolo mo ay si Lang Jidakshan, di ba? Sino si Lang Ji? Hindi ko alam. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Mahalaga ang pagsasanay. Oo.
Nasaan si Song Nian rin? Ilang araw pa lang yan? Tinatamad na at hindi nag-training? Dapat bang alisin na siya sa training camp? Narinig ko na may aksidente sa training ground kaninang umaga. Bumagsak ang billboard. Si Coach Shen ay nasugatan dahil sa pagligtas sa kanya. Nasa klinik na siya ngayon. Ano ang problema? Naawa ka? Huwag kalimutan kung kanino ka. Nakakatawa lang para sa akin. Ang isang walang kwenta karapat dapat bang iligtas? Nakakatawa lang. Karapat dapat bang iligtas ang isang walang kwenta? Coach, nasasaktan ka ba? Kung gusto mo, umuwi ka na at magpahinga. Mag-isa akong mag-practice ngayon. Sinabi ng doktor, gasgas lang. Umuwi ka na at magpahinga na. Ikaw? Ayos lang. Ayos lang. Kukunin ko ang pana. Shen lang. Mag-usap tayo. Hindi na kailangan. Shen lang. Bakit ang bait mo kay Song Nian? Ano ba siya? Ako dapat. Su Yuking. Ano ka ba? Huwag kang masyadong mayabang. Shen lang. Siguradong magsisisi ka. Nag-training kayo matagal na rin ngayon, haharapin natin ang yugtong pagsusulit. Ang pagsusulit na ito, pares-pares eliminasyon sa 3 palaso. Ang 4 na mananalo ay mapupunta sa seed group. Sa pamamagitan ng draw ang kalaban. Song Nian si Su Yuking ang kanyang grupo. Si Su Yuking na naman. Ano, takot ka na? Sa laban walang tutulong sa'yo. Ikaw? Mag-focus ka sa laban. Huwag kang pa-distract sa kanya. Oh. Su Yuking 10 puntos. Nakita mo, ito ang kakayahan. Ang galing. Song Nian 10 puntos. Su Yuking 8 puntos. Song Nian 10 puntos. Imposible. Paano siya naging ganito kabilis umunlad? Imposible. Paano siya naging ganito kabilis? Su Yuking hindi tumama. Song Nian 10 puntos. Su Yuking wala sa semis. Na-demote sa reserve team. Halika rito. Nasaan ang sinasabi mong teknik ng Republika ng Hilaga? Bakit lumalala ang aking kakayahan? Si Song Nian? Bakit ka nagmamadali?
Sumang-ayon na si Master Lang G na personal kang gagabayan. Darating siya bukas. Darating si Master Lang G. Talaga? Basta't susunod ka lang ng maayos, huwag na nating banggitin ang teknik ng Republika ng Hilaga. Ang mga lihim na sining ni Master Lang G ay sa iyo na. Song niyan sa susunod. Ako ang mananalo! Panatilihin ang siko na ito at parehong lapad ng likod ng siko. Tingnan mo ang crosshair na iyon, puntiryahin ito. Tingnan mo, ang dakilang Lang G. Dumating na talaga siya. Tuloy lang. Hindi ba si Lang G ang paborito mo? Bakit hindi ka pumunta para makita? Ngayon ay hindi ko na gusto si Lang G. Kakapasok ko lang sa grupo ng binhi. Ngayon gusto ko lang mag-training ng mabuti. Makuha ang slot sa pambansang kompetisyon. Gantihan ang kabutihan ng coach. Tara, pumunta tayo at tingnan. Ang dakilang Lang G pumayag na siyang personal akong gabayan. May mga tao na dapat mag-ingat. Ang dakilang Lang G, paano kung ipakita mo ang iyong sikat na teknik na paglalakbay sa walang hanggan? Ipakita mo. Ang dakilang Lang G, tingnan mo. Ito ang paglalakbay sa walang hanggan. Ang gandang kurba nito, sabi nila, pinag-aralan ito ng Republika ng Hilaga ng maraming taon pero hindi nila nalutas maliban sa dakilang paglalakbay. Walang ibang makakagawa ng galaw na yon. Siya talaga ang dakilang paglalakbay. Hoy, ang ibang tao, ang swerte naman nakita nila ng personal ang dakilang paglalakbay na gumagamit ng kanyang espesyal na teknik. Sino bang maswerte sa iyo? Pumayag na ang dakilang paglalakbay na turuan ka ng personal. Coach, parang may mali sa galaw ng paglalakbay na ito. Medyo kakaiba. Bakit ka tumatawa? Natatawa ako sa peking ito. Natutunan lang niya ang mga basic at niloloko niya kayo na pumapalakad sa inyo. Ay, Coach Shen, tingnan mo ang itsura mong parang walang alam. Atin mong tanungin ang kakayahan ng dakilang paglalakbay sa archery? Shen lang, alam ko ang kakayahan mo. Matagal ka nang hindi humahawak ng pana, di ba? Huwag ka nang magpakatanga rito. Kahit sino kayang magyabang. Kung may tapang ka, subukan mo. Hindi siya maglalakas loob, walang bayag na lalaki. Paglalakbay sa walang hanggan lang naman. Ano bang mahirap doon? Ano bang ginagawa niya? Sa tingin ko, nababaliw na siya. Namamalikmata ba ako? Ito ay mas maganda kaysa sa paglalakbay sa walang hanggan kanina. Mas kahanga-hanga. Tiyak na nanood ka ng lihim. Kahapon ng gabi, tiyak na nanood ka ng pagsasanay ng paglalakbay master. Tama. Kagabi, ang paglalakbay master ay nagturo sa akin. Shen lang, ang sama mo naman. Kakapag-aral mo lang ng kaunting kaalaman, nagmamayabang ka na agad. Nanood ako ng lihim. Itong paglalakbay master ninyo, nagpakawala lang ng isang pana na may kurba sa hangin at nagpapanggap bilang paglalakbay sa walang hanggan. Alam mo ba, ang tunay na paglalakbay sa walang hanggan ay dapat gawin sa hangin ng hindi bababa sa 3 pagbabago ng direksyon. Ano? Ibig sabihin, ang kay Coach Shen ang tunay na paglalakbay sa walang hanggan? Kaya ang taong ito ay peke. Tingnan natin ang tunay na mukha ng paglalakbay master na ito. Kilala ko siya. Siya ay isang manlalaro mula sa Republika ng Hilaga. Talunan ng paglalakbay master. Pumunta sa ating Republika ng Silangan para magpanggap na may kapangyarihan. Isumbong siya sa pulis. Paano nangyari ito? Imposible ito. Coach Shen, mag-usap tayo. Coach Shen. Siguro. Pwede kitang tawaging Lang G? Huwag ka munang mag-deny.
Kahit na silang G ay laging nakamaskara, pero sa pambansang koponan, marami pa ring nakakita sa tunay niyang mukha. Lalo na ang tattoo sa kamay mo. Dahil nakilala mo na ako, hindi na ako magkukubli. O, ako silang G. Pero Director Lin, hinihiling ko pa rin tulungan mo ako itago ang aking pagkatao. Dahil bumalik ka na, bakit kailangan mo pang magtago? Alam mo ba, sa nakaraang 2 taon, halos mabaliw na ang lahat sa paghahanap sa'yo. Akala ko, pagkatapos ng aksidente mo, hindi na kasing lakas ng dati ang katawan mo. Pwedeng maging coach na lang. Pero ngayong nakita kita, yung paglalakbay sa walang hanggan, kaya mong mabawi ang iyong rurok, muling magbigay karangalan sa bansa. Dahil lahat ay naghahanap sa akin, kaya hindi ako pwedeng magpakita. Bakit? Pinaghihinalaan ko na ang aksidente noon ay hindi aksidente. May gustong pumatay sa akin. Sinasabi mo bang may sadyang nagplano para saktan ka? Sa mga nakaraang taon, iniimbestigahan ko rin at natuklasan ko na may malawak na network sa likod nito. May mga taong espesipikong pumupuntirya sa mga mahuhusay na manlalaro ng Republika ng Silangan. Bago pa sila magtagumpay, pinapatay na sila agad. Pinaghihinalaan ko na ang pagkakasugat ni Song Nian sa laban ay sadyang pinaplano. May mga taong ayaw na magkaroon ng pangalawang Diyos ng pana sa Republika ng Silangan. Ano? Ano? Kaya pala nitong mga nakaraang taon, ang mga batang henyo mula sa Republika ng Silangan ay sunod-sunod na bumagsak, may taong sadyang nagplano nito. Kaya kailangan kong itago ang aking pagkatao bago ko malaman ang katotohanan. Hindi ako dapat maglantad sa panganib. Huwag kang mag-alala. Maghanap ako ng paraan para matulungan kang itago ito. Pinaghihinalaan ko si Coach Shen ay ang dakilang Lang Ji. Narinig ko si Coach Shen ay lumitaw matapos mawala si Lang Ji noon pa. At naging coach ni Su Yuking. Tama ba, Yuking? Paano naman siya magiging si Lang Ji? Kung ganon ay iiwan ko siya, hindi ba? Paano siya magiging Lang Ji? Kung ganyan, aalis ako sa kanya, hindi ba't? Sasabihin ko sa inyo ang 2 bagay. Unang bagay tungkol kay Coach Shen. Huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano. Siya dati at si Lang Ji ay parehong nasa national team, kaya natutunan niya lang ang ilan sa kanyang mga moves. Paano nangyari ito? Sabi ko na nga ba si Shen lang na walang kwenta? Paano siya magiging Lang Ji? Sige. Pangalawang bagay, sa loob ng 3 araw, magsasagawa kami ng pagpili para sa pambansang kompetisyon. Panghuling pagsubok, sana pagbutihin ninyo lahat. Maghiwa-hiwalay na kayo. Coach, kahit sino ka man, ikaw pa rin ang pinakamahalaga sa akin. Shen lang. Tiyak kong malalaman ko kung sino ka ba talaga. Mister, hindi ko matamaan ng tama. Anong problema, Yuking? Ang init ng ulo mo, halika uminom ka ng tubig para kumalma. Itong mapahamak na si Shen lang, hindi ko akalain na may itinatago pa siya. Itong teknik na tumagos sa araw, matagal ko na itong pinag-aaralan pero hindi ko pa rin ma-master. Bakit mo pinapahirapan ang sarili mo? Sinabi ko na sa iyo noon pa man, kung ibibigay mo lang sa akin ang kumpletong 9 na palaso ng bituin, ibibigay mo sa akin?
Ang mga teknikal na eksperto mula sa Republika ng Hilaga ay masusuri nila ang sikreto ng tumagos sa araw para matulungan kang lubos na mamaster ito. Pero ang siyam na palaso ng bituin ay espesyalidad ko. Pinag-aralan ko ito ng matagal. Ito lang ang aking sandata para manalo sa kampyonato ng buong lungsod. Ang mga eksperto ay mga tao natin, hindi nila ibubunyag ang sikreto mo. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Sige, ibibigay ko sa iyo, pero kailangan mong pangako sa akin na hindi maaaring si Song Nian makakuha ng kwalifikasyon para sa pambansang paligsahan. Ipinapangako ko. Tiyak na aayusin ko siya. Talagang tanga. Ito ang lahat ng datos ng siyam na palaso ng bituin. Ang mga eksperto mula sa Republika ng Hilaga sinaliksik nila ang mga teknikal na punto magdamag. Pero si Song Nian ay mabilis ang pag-unlad kamakailan. Kahit gaano siya kalakas, makalampas ba siya sa nakatarget na taktika? Huwag mong kalimutan na ikaw ay mula sa Republika ng Hilaga, ang layunin mo ng pagiging isang espiya. Huwag mong hayaang kahit sino naman lalaro mula sa Republika ng Silangan ay magtagumpay. Coach, parang nararamdaman ko ang posisyon ng lakas ko ay parang hindi tama. Pwede mo bang tingnan para sa akin? Itaas pa ng kaunti ang siko, itaas ang timbang pasulong. Ang lapit ng coach sa akin. Ang posisyon na ito parang niyayakap niya ako. Coach, sa totoo lang ako. Sobrang init ng panahon. Uminom kayo ng maraming tubig. Uminom muna ako ng tubig. May mga tao talaga na kahit mamatay sa pagsasanay, gamit ang lumang paraan ay hindi pa rin makakapantay sa tunay na internasyonal na teknik. Nitong mga nakaraang araw, sumusunod ako sa coach mula sa Hilaga para sa espesyal na pagsasanay. Ang daldal ng Hilaga, ang daldal ng Hilaga. Suyuking, nakalimutan mo bang ikaw ay taga-Silangan? Nagmamadali kang maging alipin ng iba. Anong sinabi mo? Ikaw na trader, nakakadire? Bisit ka, pupunitin kita. Pagpasok ng mga atleta, magsisimula na ang laban. Kwalifikasyon para sa pambansang kompetisyon. May dalawang round. Unang round, puntos 6 na araw bawat isa. Ang dalawang may pinakamataas na puntos ay uusad. Ikalawang round, labang eliminasyon. Ang nanalo direktang makakakuha ng pwesto. Lahat maghanda na. Tumutok sa sarili mo, huwag kang madistract. Go. Shen lang, siguradong ipapakita ko sa iyo kung sino ang tunay na henyo. Ilagay ang araw. Handa 3, 2, 1 pa na. 10 puntos pa na. 10 puntos pa na. Isa pang 10 puntos. Imposible ang steady niya Itong apprentice mo magaling. Manlalaro, bantayan mo ang oras. $59 puntos. Song Nian, 59 puntos diretso sa finals. Suyuking. Eliminado. Kasalanan ni Song Nian to. Pinadistract ako. Bakit ka kinakabahan? Simula pa lang?
susunod ay isang laban ng 2 tao, 3 palaso ang magpapasya ng panalo. Sinong mananalo makakakuha ng kwalifikasyon para sa pambansang paligsahan. Xiaojin 10 puntos. Ito ay siyam na palaso ng bituin. Anong nangyayari? Paano siya? Tumahimik ka at manood kang mabuti. Song Nian 9 na puntos. Song Nian. Kalmado. Xiaojin 9 na puntos. Kahit ano ang natutunan ninyo sa pagnanakaw, hindi ako matatalo. Song Nian 10 puntos. Ngayon pareho kayong may 19 na puntos. Isang palaso na lang ang natitira. Isang palaso ang magpapasya ng panalo. Dahil alam mo rin ang siyam na palaso ng bituin, dilatan mo ang iyong mga mata at tingnan ang huling teknik na ito tumagos sa araw. Song Nian 10 puntos. Coach, panalo kami, maaari na tayong sumali sa pambansang paligsahan. Binabati ko kayo. Sabi ko pa ay anyayahan ka sa provincial team para maging technical advisor? Sandali lang. Mga kasamang mamamahayag, isinusumbong ko si Song Nian na kalahok. Sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot, dapat siyang diskwalipikado sa laban. Isumbong ko si Song Nian. Gumamit siya ng gamot para tumaas ang focus. Ginang Song Nian, ano ang sagot mo sa paratang ni Coach Wang? Ano ang iyong tugon? Gumamit ka ba talaga ng ipinagbabawal na gamot? Kasinungalingan, hindi kailanman. Wang ba? Ang paninirang puri ay nangangailangan ng ebidensya. Ebidensya? Siyempre may ebidensya ako. Kung hindi, maglalakas loob ba ako magsalita sa harap ng maraming tao? Ilagay ito sa tubig ni Song Nian. Pagkatapos nito, tiyak na may makukuha kang pabuya. Huwag kang mag-alala, coach. Siguradong walang makakatuklas. Coach Wang, ano ang tinutukoy mong ebidensya? Ebidensya? Si Song Nian, suriin ang kanyang dugo para malaman kung uminom siya ng gamot. Song Nian, kaya mo ba? May nililihim ka. Talagang hindi mo kaya. Kaya ko, ngayon na ako magpapasuri. Ang malinis ay malinis. Sige, kunin natin ang dugo dito mismo at ipa-urgent ang pagsusuri. Kunin na natin ang dugo dito mismo. I-urgent ang pagsusuri. Ang galing magpanggap. Kapag lumabas na ang resulta, tingnan natin kung magpakatigas ka pa. Paggamit ng bawal na gamot, bawal na sa kompetisyon habang buhay. Sa buong buhay mo, hindi ka na makakakuha ng pana. Umalis ka na sa mundo ng pamamaril ng palaso. Direk Lin, ang resulta ng pagsusuri. Mga kaibigan, lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Ang pagsusuri kay Song Nian sa lahat ng ipinagbabawal na sangkap ay pawang negatibo. Napakalinis, walang anumang problema. Ito? Paano nangyari ito? Tiyak na. Paano ito posible? Totoong... Naloko ako, alam na nila dati pa, patibong ito. Kayo? Mga kasama, Coach Wang ba at ang kanyang club ng mga mandirigma? Lubos na lumabag sa sportsmanship. Opisyal kong inaanunsyo.
ang probinsyal na koponan sa susunod na 3 taon ay tatangging tumanggap sinumang manlalaro mula sa klub ng mga mandirigma. Linyi, Shen lang pinagkaisahan ninyo ako. Mga kasama, ang mga manlalaro natin para sa pambansang kompetisyon ay natukoy na pumunta po kayo sa aming conference room. Mamaya ay mayroon kaming press conference. Wang ba? Ano ba ang ibig mong sabihin? Ang aking siyam na palaso ng bituin, bakit mo itinuro sa iba? Nangako kang hindi mo ito ibubunyag. Ginamit mo ako. Umalis ka! Wala kang kwenta! Umalis ka, walang kwenta. Lakas ng loob mo saktan ako? Ano kung saktan kita? Ikaw na walang nagawa, puro ka pasira. Hindi mo man lang malutas si Song Nian, kung hindi ako mapupunta sa ganito. Umalis ka na dyan, huwag ka nang dumagdag sa paningin ko. Kung noon hindi ko siya iniwan, kayon nasa tabi niya at tinatamasa ang lahat ng karangalan? Ako ba yun? Hindi. Wala akong kasalanan. Kasalanan ni Shen lang na wala siyang kakayahan. Kung mahanap ko ang tunay na Langji at makuha ang kanyang tunay na itinuro, siguradong ako ang pambansang kampeon. Sa oras na iyon, si Shen lang ang magsisisi ng husto. Tama. Tama! Hanapin si Langji. Alam kong ikaw ay espiya ng Republika ng Hilaga. Sabihin mo, ano ang balak ninyo ni Wang Ba? Ang talaan ng inyong tawag nasa amin na. Sino pa ang maaari mong protektahan? Ang talaan ng inyong transaksyon, ang laman ng tawag, lahat ay nasa aming kontrol. Ang pagsasabi ng totoo ang tanging paraan mo. Hindi lang ang siyam na palaso ng bituin, kundi pati ang datos ng pagsasanay ng ilang magagaling na baguhan. Lahat ay ibinigay ni Wang Ba. Wang Ba ang basura. Para sa kapakanan, nakipagkasundo sa mga dayuhan, ipinagbili ang sikreto ng palakasan ng bansa. Coach Shen, ang sentro ng siyam na palaso ng bituin ay nasolve na. Ano ang gagawin natin? Director Lim, huwag kang mag-alala. May solusyon na ako. Coach, mas tiwala na ako sa pambansang paligsahan ngayon. Hindi pa ito sapat. Ang siyam na palaso ng bituin ay na-counter na. Sa pambansang paligsahan, ang mga tao ni Wang Ba ay tiyak na sasadyain ka at pipigilan. Kailangan mong malampasan sila. Pero coach, ito na ang aking limitasyon. Hindi lang ito ang iyong limitasyon. Tingnan mo nang mabuti. Ito ay Isang palaso ng pagkagulat. Talikuran ang lahat ng kalabisan na pagbabago. Isang palaso, magpapasiya ng lahat. Ito ay isang pamamaraan ng pagpana na espesyal na idinisenyo para sa'yo. Coach, bakit napakabuti mo sa akin? Para sa bahay ng hangin, para sa mundo ng pana ng Republika ng Silangan. Coach, hindi lang dahil sa pagsasanay, tama ba? Coach, gusto kita. Simula noong una mo akong tinuruan ng pamamaril, paulit-ulit mo akong inilalayo mula sa kawalan ng pag-asa. Ako'y... Ngayon ay hindi ang tamang oras para pag-usapan ito. Ang iyong isip ay dapat na nakatuon ng buo sa pagsasanay at paligsahan. Coach, naiintindihan ko ang iyong nararamdaman. Pagkatapos ng pambansang paligsahan, usapan natin ito. Ngayon, magpatuloy sa pagsasanay. Sige, Coach. Langji! Nasaan ka ba talaga? Ang tattoo na ito, bakit eksaktong pareho ng kay Shen lang? Imposible. Amo, may natagpuan na ako tungkol kay Shen Lang na pinaimbestiga mo. Coach Shen, Xiaosong. Master Jiang. Napakagandang balita. Alam mo bang nakapasok si Xiaosong sa pambansang kompetisyon? Maraming sponsor ang bumalik. Sabi nila, gusto pa nilang suportahan tayo. Malaki ang tiwala nila sa atin. Talaga? May pera na tayo ngayon. At saka,
Sa club ng mga mandirigma naman, maraming miyembro ang nag-withdraw. Lumipat sila dito sa atin. Sabihin pa nila yung ali, yung hayop na yung club ng mga mandirigma. Walang kwenta, hindi mapagkakatiwalaan. Ngayon ang club ng mga mandirigma, grabe ang sira ng reputasyon nila. Pumunta lang ako para makita si Xiaosong. Isama ko kayo para sumali sa pambansang kompetisyon. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Siguradong makukuha ko ang kampeonato sa pambansang kompetisyon. Kumpirmado na namin na si Shen Lang ay si Lang Ji. Sa pagkakataong ito, natalo ako. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, Pagkakataon, sinira mo ang lahat at hinayaan mo silang G na makahinga ng maluwag. Kailangang mawala silang G. Ito ang huling halaga mo. Kung hindi mo kaya, sasamahan mo siya sa paglaho. Nagawa ko na ang plano. Makalipas ang 2 araw ang kanyang kamatayan. Nagmamadali na si Wang Ba. Yung kasama niyang si Xiaoli, alam na ang pagkakakilanlan mo at nagdesisyong umamin sa atin. Plano ni Wang Ba na sa daan papunta sa pambansang kompetisyon, gumawa ng aksidente. Pero ang mga detalye, hindi pa masyadong alam ni Xiaoli. Talaga nga, hindi na nila napigilan. Nababaliw na si Wang Ba. Mag-ingat ka talaga. Kung gusto mo, arestuhin ko na si Wang Ba ng maaga. Huwag mo munang guluhin. Sa pagkakataong ito, lahat ng nasa likod nila ilalabas natin. Pero huwag mong isali si Song Nian. Coach, nasaan ang bagahe mo? Mauna na kayo. May kailangan pa akong asikasuhin. Sasakay na lang ako sa susunod na biyahe. Anong importante? Mahalaga ang laban natin. Wala kang alala, hindi ako malilate. Song Nian, sumunod ka kay Master Jiang. Bago ang pambansang kompetisyon, panatilihin ang magandang kondisyon. Huwag magambala. Sige. Coach, bumalik ka agad ha. Bilisan mo. Estasyon ng tren. Sige, okay. Dumating na. Ang taong inayos ni Director Lin nasa likod na lang. Sa pagkakataong ito, tiyak na mahuhuli silang lahat. Dumating na ang Ginoo, pasensya na ang init ng panahon. Ano ang nangyayari? Hindi ba plano ni Wang Ba na gawin ito sa daan? Gagawin ba niya ito sa tren? Hindi ka tao ni Wang Ba. Sino si Wang Ba? Coach Shen, may problema. Kakarating lang namin sa airport, si Song Nian ay bumili ng tubig at nawala siya. Ano? Ano ang tinititigan mo? Ang mga gamit sa loob mamaya hindi mo na magagamit. Ngumiti ka na, Henyo. Hintayin mong maipadala ko ang video na ito sa Diyos ng Palaso. Tingnan natin kung darating siya para iligtas ka. Coach. Pasensya na. Coach Shen. Ano na ang sitwasyon? Itong driver, hindi talaga siya tao ni Wang Ba. Naloko tayo. Ang target nila ay si Song Nian. Kinidnap siya. Buti na lang may plano na si Director Lin. Nag-aalala siya na gagawan ng masama ni Wang Ba si Song Nian. Na-install na namin sa kanya ang maliit na tracker. Ang signal ay huling nawala sa isang inabandonang pabrika sa kanlurang labas ng bayan. Kumilos agad. Bilis, bilis. Sabi ng amo. Noong huli kang sumali sa kompetisyon, hindi ka namin napilayan. Sayang nga. Ngayon kailangan mong matuto ng leksyon. Para malaman mo, huwag mong galawin ang mga bagay na hindi mo dapat. Saka, yung kompetisyon sa lungsod noong nakaraan, hindi mo pa alam, tama? Yung pana mo biglang nagkapira-piraso. Kami rin ang gumawa niyon. Ayun pala.
Yung sugat noong nakaraan ay sadyang binalak ng ibang tao. Ang swerte mo. Na nasugatan ka lang? Hindi tuluyang naputol ang litid ng kamay mo. Kaya nagkaroon ka ng pagkakataong kalabanin kami. Pero ngayon, wala nang mga sorpresa. Ang saklaw ng pagkawala ng signal nasa loob ng pabrikang ito pero hindi tiyak ang eksaktong lokasyon. Wang ba kung saktan mo siya kahit isang hibla ng buhok? Pagsisihan mo ito ng husto. Coach, gusto kita mula nung unang beses mo akong tinuruan ng pamamana. Song Nian, dapat sana ay sinagot kita noon kung mawala ka. Maghiwa-hiwalay tayo sa paghahanap. Kung may marinig, makipag-ugnayan agad. Oh, Sinong mangahas na saktan siya? Kung mabilis kayo dumating, sabay-sabay kayong tatapusin. Coach, mag-ingat ka. Pasensya na, nahuli ako. Okay na. Nahuli ako, Song Nian. Pasensya na. Nahuli ako. Coach, alam ko na siguradong darating ka. Wala na. Huwag kang matakot. Coach Shen, Miss Song Nian, ayos lang ba kayo? Nahuli na ang mga kriminal. Director Lin, safe ang target. Wala nang banta. Ayon kay Director Lin, kami na ang bahala sa mga susunod dito. Inayos na niya ang lahat, nag-ayos ng pribadong eroplano. Naka-standby sa pinakamalapit na airport. Diretso kayo dadalhin sa lugar ng pambansang paligsahan. Kaya mo pa bang makipagkumpetensya? Oo, kailangan kong pumunta. Para sa bahay ng hangin, para sa coach, para sa aking sarili. Paninindigan ko ang kampyonato na ito. Sige. Tara na. Bakit hindi pa dumarating si Song Nian? Sabi ng pribadong eroplano, sumakay na raw siya sa tamang oras. Ang natitira na lang sa oras ng check-in ay wala pang 5 minuto. Anong gagawin? Titingnan ko. Ay, hindi ba si Director Lin yan? Sino ang hinihintay mo? Wang ba, bakit ka nandito? Huwag kalimutan. Naalis ka na sa probinsyal na koponan. Ito ay pambansang paligsahan. Hindi mo naman akalaing tanging ang inyong probinsya lang ang pwedeng sumali, di ba? Ako ay taga-lalawigan ng bundok, technical na tagapayo, lalawigan ng bundok. Hinirang kanila bilang technical na tagapayo? Sa pagkakataong ito, tutulungan ko ang lalawigan ng bundok na makuha ang kampyonato ng bansa. Ang ganda ng pangarap, gusto mong manalo, kailangan mong tanungin kung pumapayag kami. Kayo, dahil lang sa Song Nian ninyo, magsisimula na ang laban. Wala pa siya. Natatakot ba siya at hindi lumalaban? Magre-retiro na ba siya? Wang ba, alam mo naman ang ginawa mo. Huwag kang masyadong mag-isip. Ako ay kumakatawan sa isang kapatid na lalawigan para lumaban tama at matuwid. Ngunit kayo maging ang pangunahing manlalaro ay hindi alam kung saan nagpunta, mapapahiya kayo ng husto ikaw. Huwag kang mag-alala. 3 minuto na lang magsasara na ang rehistrasyon. Director Lin, baka dapat mong ipahayag ang pagre-retiro. Huwag sayangin ang oras ng lahat. Director Lin, dali. Ano ang tinitingnan mo? Sakto, umalis ka. Ang koponan ng lalawigan ng dagat si Song Nian ay magre-rehistro. Nakapag-check-in na. Paano naman? Paano sila makakarating? Mga walang kwenta. Wang ba, malamang mabigo ka sa akin. Ngayon, pumunta ako dito ay para manalo ng kampyonato. Coach, aalis na ako. Sige, gawin mo tulad ng sa training.
Tandaan, ang pana ay nasa puso. Tara. Preliminary round ng national competition. Ito ay ranking game para sa puntos. Mga manlalaro ay magpapaputok ng 6 na pana sa loob ng 5 minuto. Raranggo batay sa kabuuang puntos. Ang nangungunang 8 ay makakapasok sa finals bukas. Ngayon, maghanda. Siyam na puntos. Coach Shen, tingnan nyo. Siyam na palaso ng bituin. Iyon din. Coach Shen, paano naging marunong lahat? Si Wang ba? Mula kay Suyo King, nakuha ang 9 na palaso ng bituin at ibinahagi sa iba. Si Wang ba yon? Kinuha niya mula kay Suyo King ang 9 na palaso ng bituin, tapos ipinamahagi niya sa iba. Ang Wang ba na ito ay talagang walang hiya. Isang tunay na hamak para manalo. Siya, gagawin niya ang lahat. Buti na lang si Song Nian ay may isa pang huling alas tumagos sa araw. Pwede pa siyang makipaglaban. Sampung puntos. Tumagos sa araw. Shen lang, yung itinatago mong set, karaniwan na iyan ngayon. Ano pa ba ang meron si Song niyan? Wala nang dapat ikatakot. Sampung puntos si Song Nian. Ang galing! Kaya pala si Song Nian kanina ay hindi gumagalaw, nag-iipon ng lakas. Anong teknik yan? Sampung puntos si Song Nian. Ang galing! Kaya pala si Song Nian kanina ay hindi gumagalaw, nag-iipon ng lakas. Anong teknik ito? Isang palaso ng pagkagulat. Magaling. Ang galing ng isang palaso ng pagkagulat. Napakagaling. Kainis! Itong si Shen lang, ilan pa bang itinatago niya? Kailangan siyang alisin agad. Doon pa lang magsisimula ang tunay na laban. Tingnan. Nagkamali silang lahat. Dumating na ang pagkakataon ni Song Nian. Laban, Song Nian! Sampung puntos. Sampung puntos. 10 na naman. 60 puntos ang maximum. Si Song Nian mula sa lalawigan ng dagat ang nangunguna. Nakapasok sa finals. Magaling. Yay! Tawa ka lang ng tawa. Song Nian, hindi kita hahayaan na bukas makapag-competition ng maayos sa finals. Wala nang swerte ka. Ayan na naman. Tinatanong ko lang sa front desk. May nagkamaling pindot ng fire alarm, false alarm lang, walang apoy. Ngayong gabi, pangatlo na ito, pati sa floor natin. May sinasadya na manggulo, gusto lang tayong. Lalo na si Song Nian, mahirapan sa pahinga, makakaapekto sa performance sa finals bukas. May nagmamadali na. Buti na lang may foresight ka. Kahapon ng hapon ay pinapunta si Song Nian sa ibang hotel. Kung hindi, ngayong gabi, magulo, mahirap na bukas. Hayaan na sila, basta wag makaapekto sa pahinga ni Song Nian. Magandang umaga, Coach. Handa na ako.
Coach, ang itim ng mga mata mo. Hindi ka nakatulog ng maayos kagabi. Walang problema. May maliit lang na nangyari. Basta nakapahinga ka ng maayos. Oo, nakatulog ako ng maayos. Feeling ko nasa magandang kondisyon ako. Ang finals ngayon, mas may tiwala na ako. Sige, panatilihin mo yan. Tara na, kunin mo na ang kampyonato na para sa'yo. Tara na. Tara. Sampung puntos, panalo si Song Nian. Panalo, isa na namang panalo. Ang finals ay elimination, 2 lang ang maglalaban. Si Song Nian ay 3 laro na ang napanalunan. Kung manalo pa siya sa isang ito, makukuha na niya ang pambansang kampeyon. Coach Shen, ngayon ang kondisyon ni Song Nian. Talagang maganda, mukhang ang kampyonato niya parang madali lang makuha. Hoy, napansin nyo ba? Si Song Nian ngayon ay sobrang energetic. Tingnan mo yung mga kabilang side. Parang ang mga haggard walang sigla. At ang performance parang may mali din. Anong nangyari? May gustong gumawa ng masama kagabi. Nagpadala ng tao buong gabi para pindutin ang fire alarm. Gustong gambalain ang pahinga ni Song Nian. Sayang, may plano na si Coach Shen. Pinapalipat si Song Nian sa ibang hotel at nakatulog ng maayos. Sa halip, ang ibang players at coaches kasama ang team nila mula siya ng sarili nilang team ay naging magulo buong gabi at hindi nakatulog ng maayos. Walang kwenta. Itong mga walang silbi na puro gulo. Hindi man lang magawa ng maayos. Wala kang kwenta. Mga walang kwenta, mga tangang puro gulo. Hindi nyo magawa ang simpleng bagay. Manlalarong Song Nian, 3 sunod na palaso ang tumama sa 10 ring tapos na ang laban. Manlalarong Song Nian, binabati kita sa pagkapanalo ng pambansang kampyonato. Ngayon, ano ang gusto mong sabihin sa mga manonood sa buong bansa? Ano ang sasabihin mo? Gusto kong pasalamatan ng aking coach na si Shen Lang. Kung wala siya, wala ako ngayon. Siya ang nagligtas sa akin mula sa kawalan ng pag-asa. Siya ang nagturo sa akin ng tunay na sining ng pagpana. Kaya, ibibigay ko ang kampyonatong ito sa kanya. Sandali. Hindi ba ninyo akala na si Shen Lang ay isang ordinaryong coach lamang? Nalinlang kayong lahat. Siya ang nawala sa loob ng 2 taon na Diyos ng Palaso na si Lang Ji. Tama. Ako si Lang Ji. Malamang hindi ninyo alam, di ba? Siya ay sumama na sa Republika ng Hilaga. Ayaw niyang maglingkod sa Republika ng Silangan. Nagkunwari siyang nawawala, nagtatago. Gusto lang niyang nakawin ang teknolohiya ng Republika ng Silangan. Siya ay alipin ng Republika ng Hilaga, traidor sa bayan. Kasinungalingan. Hindi ganun ang coach. Naniniwala ako sa kanya. Hindi ako nag-traidor. Ang dahilan kung bakit itinago ko ang aking pagkakakilanlan ay dahil... Lang Ji, dumating ang matandang kaibigan mo para makita ka. Ginoong Lang Ji, narinig ko na bumalik ka na. Bilang kaibigan, espesyal akong dumalaw sa'yo. Halata naman sa lahat, di ba? Alam na nila dati na si Shen Lang ay si Lang Ji. Ano pa ang ipinagdadahilan mo? Isa kang piyesa na ipinadala ng Republika ng Hilaga. Idolo Lang Ji panig ng Republika ng Hilaga. Bakit nila alam na alam ang iyong pagkakakilanlan? Ano ang masasabi mo? Sa panahon ng iyong pagre-retiro, mayroon ka bang naging kontak sa Republika ng Hilaga? Paano mo ipapaliwanag ang paratang ni Coach Wang? Ano ang ginagawa ninyo rito? Hindi kayo tinatanggap dito?
Director Lin, Ayon sa mga patakaran ng International Archery Federation, delegasyon ng Hilagang Republika. ay naipaalam ng maaga ang kamakailang pagdalaw na palakaibigan. Kayo, Director Lin, huwag kang magalit ng ganyan. Hindi naman kami. Narinig naming bumalik na ang espadang Diyos na si Lang Ji. Espesyal kaming dumating para makipagpalitan ng tira. Lang Ji, hindi naman siguro. Matatakot kang tumanggap ng hamon? Ito ang pagkatapos ng aksidente ni Lang Ji. Detalyadong ulat medikal ang ligament ng kanyang pulso at ang mga ugat ay lubhang nasira. Sa teorya, ang kanyang kakayahan ay hindi umaabot sa 10% ng kanyang rurok. Mabuti, napakabuti. Oras na para ang Diyos ng Pana ay tuluyang mawala. Mula ngayon, Republika ng Silangan ay wala ng tao na makakalaban sa ating dakilang Republika ng Hilaga. Sige. Tinatanggap ko ang hamon. Coach, Pero susunod sa aking mga patakaran. Anong gusto mong gawin? Huwag kang mag-alala. Siguradong patas. Nakita ninyo lang, ang palaso ng pagkagulat ni Song Nianxi, di ba? Maliit na bagay? Gusto mong paghambingin ito? Pwede. Dahil ito ay isang hamon, subukan natin ang ibang bagay. Mangyaring mag-set ng 3 gumagalaw na target, ilagay sa 50 metro, 70 metro at 90 metro, hindi regular na galaw. Ang patakaran ay sabay-sabay na pumutok ng 3 palaso. Kailangan tamaan ang bullseye ng bawat gumagalaw na target. Sabay-sabay 3 palaso, ganap na. Iba't ibang direksyon. Iba't ibang distansya ng gumagalaw na target. Imposible, wala pang nakakagawa noon. Shen Lang, ikaw. Wala pang nakakagawa. Hindi ibig sabihin na hindi ko kaya. Shen Lang, baliw ka ba? Namamatay ka na lang. Lang Ji, alam mong hindi mo kaya. Gusto mo bang magpakitang tao sa ganitong paraan? Ito ay talagang imposible. Kung kaya o hindi, malalaman lang kapag sinubukan. Siyempre, kung hindi ninyo kaya, maaari kayong sumuko. Sige, ayon sa gusto mo. Kung manalo ka, aaminin naming talo kami. Kung matalo ka, kailangan mong harapin ang lahat at aminin na ang archery ng Republika ng Silangan ay hindi kasing husay ng Republika ng Hilaga. Sige. Palaboy na Diyos ng palaso, palaboy na Diyos ng palaso, 10 puntos lahat. Ang palaboy ang nanalo. Nanalo ang Republika ng Silangan. Nanalo. Hindi, imposible. Hindi ito tao. Sige pa ba? Teka, Director Lin, ano ang ibig mong sabihin? Sa challenge kanina, sumuko na kami. Ito, yan ba ang paraan ng inyong Republika ng Silangan sa pagtanggap ng bisita? Huwag kang magmadali. Bago kayo umalis, pakiusap, linawin muna natin ang lumang utang. 2 taon na ang nakalipas. Ang aksidenteng sasakyan na naranasan ko, aksidente lang ba talaga yon? Sa loob ng 2 taon, sinusuri ko ang katotohanan. Sinusuri kung bakit naganap ang aksidenteng iyon. Sinusuri kung bakit pagkatapos ko, ang bagong bituin ng archery ng Republika ng Silangan ay biglang nasaktan o hindi malamang dahilan ay bumaba ang performance tulad ni Song Nian. Ang kanyang bow ay biglang nasira sa laban. May nagmanipula nito. Lahat ng pahiwatig Ay tumuturo sa isang sabwatan upang patayin ang mga talento ng Republika ng Silangan. At ikaw, Wang ba, gamit ang pangalan ng club mo, nangalap ka ng mga potensyal na kabataan at sinira mo sila? Kasinungalingan. Pinaparatangan niyo ako. May ebidensya ba kayo? Narito ang ebidensya. Ito ang ebidensya. Wang ba, hayop ka! Palagi mong nilalagyan ng gamot ang pagkain ko. Sabi mo para pataasin ang aking kondisyon. Bagong gamot ng Republika ng Hilaga.
Pero ano ang resulta? Nasira ang aking sistema ng nerbiyos. Hindi na ako makakapana muli. Sinira mo hindi lang ako, sinira mo rin ang mga nasa club. Napakaraming henyo. Natatakot ka sa amin. Nabantaan ang posisyon ng mga taga-hilaga. Aso ka lang ng mga hilaga. Walang hiya. Lumayas ka. Tama na. Taksil! Wang ba? Pinaghihinalaan kang nanakit ng marami naming atleta. Kinidnap si Song Nian at saka gumamit ka ng mga illegal na gamot. Sa presinto, sa pulis na lang kayo mag-usap. Tara na. Hoy, hoy, hoy! Sumama kayo sa amin. Coach, talaga bang hindi ka nagsisisi? Para sa akin, tumanggi sa pambansang koponan para sa bahay ng hangin? Shen lang. Bumalik ka. Ang posisyon ng head coach ay nakatabi para sa iyo. Director Lin, salamat sa iyong kabutihan. Ngunit ang panahon ng paglalakbay ay tapos na. Ako ngayon ay si Shen Lang, tagapagsanay ng bahay ng hangin na tuklasan ko. Ang paglinang ng mas maraming mahuhusay na tao para sa bansa ay mas makabuluhan kaysa sa akin na manalo ng gintong medalya ng mag-isa. Ito ang aking palaruan ngayon. Maliwanag ang aking isip. Isang palaso ng pagkagulat, hindi para sa nakaraang karangalan kundi para sa pag-asa sa hinaharap. At ikaw, Song Nian, ay ang aking pinakamalaking pag-asa at kinabukasan. Ay ang aking pinakamalaking pag-asa at kinabukasan.